Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po sa lahat ng nakikinig ngayon at mga makikinig dito sa programang Biyaya sa Pag-aaga. Hatid sa inyo ng 91.9 BBS DWLV FM Station. Pasasalamat po sa lahat na bumubuo at mga staff, kay Technical Director Ariel Camarote at sa ating lahat po sa AMNI. Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ang maghahatid po sa inyo ngayon ng salita ng Diyos ay ang inyong lingkod, Pastor Jeshua Navarro Atienza ng Jesus is Alive Community Ragay. Bago tayo magsimula po at magtuloy, tayo po ay simulan natin ang araw na ito ng may pananalangin. Aming Diyos sa masalangit, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. O Diyos, sa napakagandang araw na iyong ginawa. Aming tinatanggap na ang pagpapala at biyaya mo sa buong maghapong ito ngayon pa lamang. Salamat sa kahabagan mo, patuloy po paggabay sa bawat isa sa amin sa mga desisyon na aming gagawin. Magkaroon ng kaliwanagan ang aming dadaanan para malaman namin at magawa ang dapat naming gawin, Panginoon. Patuloy po kaming gabayan mo ng iyong salita na siyang nagsisilbing gabay, kalakasan at tibay namin sa mundong ito. Salamat po dahil yung salita ay libre at nagbibigay sa amin ng pag-asa at ng liwanag. At amin po itong tinatanggap sa araw na ito, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, magandang umaga po ulit. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay Krus ng Kalbaryo, Kapalit Kaligtasan Mo at Kaligtasan Ko. Ulitin ko po ha. Krus ng Kalbaryo, Kapalit Kaligtasan Mo at kaligtasan ko. So, ano po yung significance ng krus ng Kalbaryo? Bakit natin siya kailangan pag-usapan? Una po, ano yung kahalagahan niya? Kasi pag nababanggit po ang Kalbaryo, mayroon siyang negative connotation at saka negative talaga siya. Kumbaga yun ang pinakasukdulan, sukdulan siya ng pwedeng maranasan ng isang tao na paghihirap. Kalbaryo. Ginagamit natin yung word Kalbaryo. At ito po ay ang author nito or dumanas talaga ng Kalbaryo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, bakit niya kailangan pagdaanan yan? Kahit mahirap. Basahin muna natin ang sabi ng Mateo 26:37 and 39. Ito yung sabi. 37. Ngunit isinama niya sinama ni Hesus sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. So ito yung mga nararanasan pag tayo nasa Kalbaryo. Ito yung naranasan ni Jesus. Verse 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa. Hindi lang lumuhod, kumbaga talagang dumapa. Panalangin. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ilayo nyo sa akin ang kopang ito or kalbaryong ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban nyo ang mangyari. So, ganito po, ganyan siya kahirap yung danasin ang Kalbaryo na si Jesus po mismo, ang ating Panginoon, kung pwede lang aayawan niya, hindi niya kakayanin. Pero sabi niya, hindi kalooban niya, kundi kalooban ng Diyos Ama ang mangyari. So, bakit po kailangan na Jesus daanan yung krus ng Kalbaryo? Kasi alam po ni Jesus na kapag hindi niya hinarap yung hirap ng Kalbaryo, hirap ng Kalbaryo sa krus, tayo ang haharap dito. Kaya may isang account po sa Bible na nahihirapan ng damdamin ni Jesus, gusto pa siyang pigilan ng kanyang mga alagad. Ito po yung nangyari, yung account makikita natin sa Mateo 16:21 onward. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap, ito na yung Kalbaryo, sa kamay ng mga pinuno ng bayan, sa mga punong pari, at mga tagapagturo ng kautusan. Ito po yung mas mahirap. Dadanasin niya yung Kalbaryo sa kamay pa
ng mga supposed to be kasama niya. Mga tagapagturo ng kautusan, mga pari, mga leader ng simbahan. So baliktad po ako'y papatayin, sabi ni Jesus. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Ito yung kalbaryo na sinasabi ni Jesus. Verse 22. Dinala siya ni Pedro, isa sa mga pinakamatalik niyang kaibigan o alagad. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Malupit si Pedro, pinagsasabihan niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos kailan may hindi iyan mangyayari sa iyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, lumayo ka, Satanas. So, nakita ni Jesus na at that time ginagamit ng kalaban si Pedro. Hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kumbaga, bakit si Jesus nagalit at that time? Hindi siya nagalit kay Pedro. Nagalit siya in righteous indignation kasi alam ni Jesus, pag hindi ko to Pedro pinagdaanan, pagdadaanan mo yan. Alam ni Jesus na pag hindi niya dinaanan yung kalbaryo na pinakasukdulang hirap pwedeng maranasan ng isang tao, tayo ang dadaan dun. Kaya yung pagmamahal niya ang nag-uudyok sa kanya na kumbaga, na ito po naiintindihan to ng mga magulang Diba? Yung isusubo mo, willing mong ibigay sa anak mo. Yung willing mong igapang. Ay mga gumigising po sa inyo madaling araw para magtinda, magnegosyo, magtrabaho. Yung iba, madaling araw gumigising, nagpupuyat paggabi. Ba't yung kailangan pagdaanan yung paghihirap na yan? Kasi you are motivated with love. Iniisip mo, kailangan kong igapang yung aking mga anak. Kailangan ng pamatrikula. Kailangan ng ganito. Kasi alam po ninyo, sa mo, naiintindihan nyo ang naramdaman ng Panginoon na pag hindi mo hinarap yung paghihirap na pinagdaanan mo ngayon, pagpupuyat, pagpupursigi, alam mo yung anak mo magsasuffer. So, ganoon din po ang Panginoon, kaya siya nagalit. Kasi sabi niya, pag hindi ko ito ginawa, Pedro, ikaw ang mamamatay pag hindi ako namatay. So, ganoon po kahalaga yung Kalbaryo, yung krus ng Kalbaryo. Para mabigay ni Jesus ang buhay na walang hanggan, kailangan niyang dumaan sa kamatayan. Kasi ang sabi po ng Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So dahil may nagkasala, may kailangan magbayad. Kaya nga tawag nga po kay Jesus manunubos, tagatubos Hindi naman siya nag-utang, pero siya ang nagtubos. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Kaya pala. So para maibigay na Jesus sa atin na makasalanan ang buhay na walang hanggan, kailangan niyang dumaan sa kamatayan. So yan po ang dahilan. Kaya nga, sabi ng Hebreo 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. So, kanino daw dapat ang ating tingin? Sa Panginoong Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. So, ganun po. Nakikita niya ang kaligtasan ko, ang kaligtasan mo. Kaya kahit kalbaryo yung kanyang pinuntahan, kamatayan, okay lang sa kanya. Kahit kumbaga, hirap na siya, sabi niya, gagawin ko pa rin. Kasi ang nakikita niya at that time, kaligtasan ko, kaligtasan mo. Kasi nakita ni Jesus, pag hindi siya namatay, tayo ang mamamatay. Kasi nga, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kagalakan ni Jesus, ibigay ang kanyang buhay, kapalit ng buhay mo. Kaya po nagsimula nga dyan yung exchange gift na ang ating Panginoon hindi siya namamatay, pumayag siyang mamatay para tayong mamamatay dapat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tagalangit si Jesus, bumaba sa lupa para tayo mga tagalupa ay maging tagalangit. So ganyan po ang hiwaga ng krus ng Kalbaryo. Sa krus din po, nagtagpo ang hustisya ng Diyos at ang pag-ibig niya. Kaya siya krus, yung pag-ibig ng Diyos at yung kanyang hustisya, nagtagpo sa krus ng Kalbaryo. Kasi po ang ating Diyos po ay parehong Diyos ng hustisya at Diyos ng pag-ibig. Kahit pa alam ko po na gusto natin Diyos ng pag-ibig lang, kaso hindi yung parang mukha baga ng coin, dalawa tao agila, tawag natin. So pareha siya, He is both justice, God of justice, He is both love. Okay? Ngayon po, ang hustisya po or justice, it requires punishment and payment sa wrongdoings. Bawat nagagawang mali, pagsalansang, may kaakibat na kabayaran at kaparusahan. Yan po ang hustisya. Kaya kahit ayaw ng Diyos, He is a God of justice, kailangan niyang ibigay ang parusa sa mga may nagagawang pagkakasala or pagsalansang. Sabi nga, sinasabi natin lagi, breakers of law. Actually, we cannot break the law. The law will break us. Yung batas mismo, yung hustisya ang magbe-break sa atin.
And ignorance of the law excuses no one. Kaya ganun po talaga ang hustisya. May piring nga yung sa ating hustisya. Ibig sabihin wala siyang tinatangi. Pag pag may nagawang pagkakasala, may kaparusahan. So yan po ang hustisya. It requires punishment and payment for wrongdoings. Ngayon po, ang love naman, kaya parang magka-opposite sila. Ang love naman po offers forgiveness, papawalang sala. Kaya ang hirap yung isa, God of justice, dapat may parusahan. God of love, dapat nagpapatawad. Sa cross po, sa krus ng Kalbaryo, doon po nag-meet, doon nagtagpo yung hustisya ng Diyos at yung pag-ibig niya. Kasi nga, may kailangang magbayad para may mapawalang sala. Sapagkat kamatayan, ang kabayaran sa kasalanan, kaya namatay si Jesus upang sa pamamagitan niya mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya dahil po sa krus ng Kalbaryo, na dinanas, tiniis ng Panginoon at napagtagumpayan niya, nangyayari na sa atin yung John 3:16. Ano yung sabi doon? Gayon na lamang ang pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos, asang katauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So it requires, yung pinakamahal ng Diyos Ama, upang ang sino mang sumampalataya, maniwala, kumapit sa Kanya, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Balikan natin, paano na ibigay ni Jesus ang buhay na walang hanggan sa atin? Dinaanan niya ang kamatayan. So yan po ang nangyari. Sabi po ng Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ito po nag-meet po ang pag-ibig nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. So nag-meet po sa cross ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang hustisya. Merong kailangan magbayad sa bawat pagsalansang na nagagawa. Okay po? At dugo ni Jesus ang kanyang pinangbayad dito. Isa pang sinabi, 1 Corinthians 15:3. Ito pong sabi ni Pablo, sapagkat ibinibigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. So ito pong pinapakinggan nyo ngayon, sinasabi ni Pablo, ito pinakamahalaga sa lahat na dapat mong maunawaan. At tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. So may kailangan magbayad, binayadan ni Jesus upang tamasahin natin ang buhay na walang hanggan. Kaya ang tawag kay Jesus, manunubos, rescuer. Jesus to the rescue po ang nangyayari. Tayong may ginawang pagkakamali, siya ang nagtubos. I-enjoy natin yung kanyang ginawa. Sa krus din po ng Kalbaryo, tinalo ni Jesus, tinalo ng Diyos ang kamatayan. Bakit po? Kasi pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na siya. So dito po pinapakita, death is not the end. As long as you are in Christ, as long as kumakapit ka sa Panginoon, ang kamatayan po hindi ang katapusan. Kaya kung nakakaranas ka po ngayon ng kamatayan sa negosyo, na bankrupt ka, hindi yan ang katapusan. Merong muling pagkabuhay. Kung nakakaranas ka ngayon sa pamilya mo, parang namamatay na yung relationship ninyo, nasisira na kayo, hindi yan ang katapusan. Merong muling pagkabuhay. Basta kumapit lang sa Panginoon. Kaya sinabi kanina, ituon ang ating tingin sa Panginoon. Kasi kung saan ka nakatingin, dun ka papunta. So kung lagi mong tinitingnan ng Panginoong Hesus, kung namatay man siya, muli siyang nabuhay. Ibig sabihin, kung yung mga namatay man sa'yo, relasyon, negosyo, kahit ano pa, pangarap namatay, muling mabubuhay. At ang maganda lang, yung muling pagkabuhay is better than nung hindi namatay. Okay po? So after 3 days po, nabuhay siya para isama sa buhay na walang hanggan ang mga magtitiwala sa Kanya. Kaya sabi po ng John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So may bibigay ni Jesus ang buhay na walang hanggan sa atin na magtitiwala sa Kanya kasi dinaanan niya ang kamatayan. At napagtagumpayan niya ito. 3 araw lang, tinalo ni Jesus ang kamatayan. Kaya lahat na magtitiwala kay Jesus, hindi kamatayan ang katapusan. Merong muling pagkabuhay. Tanggapin natin yan. 1 Korinto, chapter 15:55. Nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? So, ganyan po ang nangyari dahil sa ating Panginoon. Na although nalulungkot tayo, nalungkot tayo kasi yung walang kasalanan, nag-suffer, namatay, pero 3 araw lang naman, muli siyang nabuhay. Kaya we have every reason to rejoice. Na dahil sa ginawa ng Panginoon, merong muling pagkabuhay. Kaya i-declare ko po sa inyo mga nakikinig ngayon, anumang namatay sa inyo, merong muling pagkabuhay. Tanggapin niyo po yan. So itong buhay na walang hanggan po, itong muling pagkabuhay na ino-offer ng Panginoon ay regalo po ng Diyos. Pag sinabing regalo, hindi ka po magbabayad. May ibang nagbayad niyan.
na pati yung pambalot, hindi ikaw ang magbabayad niyan. Hindi na yung regalo kung babayaran mo. So, hindi po dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang ginawa. Ito po ang sabi ng Efeso chapter 2, verse 8. Sabi po, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, talagang mahal na mahal lang tayo ng Diyos, kaya tayo naligtas. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ka maliligtas ngayon. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kailangan ng pananampalataya. Okay? Meaning, kailangan mong kunin siya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So muli po, regalo po ito ng Diyos. Hindi mo kailangan magbayad, binayaran na niya. Tatanggapin mo na lang. Kasi po kahit anong ganda ng regalo, kahit anong gara ng regalo, pag hindi mo tinanggap, hindi yan magiging sa iyo. So meron po tayong part. Ang part natin, tanggapin yung regalo. Diba? Parang example po, parang relief. May ibang nagbayad niyan, may mga nag-donate or yung government gumastos diyan, tatanggapin mo na lang. Pero pag hindi ka pumunta doon sa relief station, hindi ka na gumawa ng claim stub, hindi mo makukuha yung relief, hindi siya magiging para sa iyo. So ganoon din naman po, meron tayong part. Ang ibig pong sabihin ng pananampalataya, we take it. Kunin natin kung ano yung para sa atin na binayaran na ng Panginoon. Para din naman pong educational assistance. Libre siya. May nagbayad, may scholarship ka pa, pero kailangan mong may fill upan. Kailangan mong may ipasang requirements. Hindi para bayaran, kundi ganun talaga po ang sistema. May part tayo, may kailangan tayong gawin. So, libre po ang kaligtasan, libre po ang muling pagkabuhay, may gustong ibigay ang Diyos sa iyo, buhay, magandang buhay, pero kailangan mo siyang kunin. Kailangan mo siyang tanggapin kasi available na siya. Minsan po kasi ang tingin natin sa Diyos, parang Lazada, gusto mo i-deliver na lang sa bahay mo at parang Shopee, nasasanay na tayo ng ganyan. Pero ang Diyos sobrang bait pa rin. Tingnan niyo po, may radio station. Kahit nandiyan ka sa palengke, mapapakinggan mo itong salita ng Diyos. Meron pa mga ginagawang mga pamphlet or tracts para ibigay na, babasahin mo lang. Dinideliver talaga ng Diyos ang pag-ibig niya, kaya wala tayong excuse. So pag hindi mo pa tinanggap at ma-enjoy ang buhay na walang hanggan, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo ngayon, ay ikaw nang may problema niyan. Kasi ginawa na ng Diyos lahat. Sabi ko nga dito, wag na tayong choosy. Ano po? Ginawa na ng Diyos lahat, tatanggapin na lang. Ano po? Anong kailangan natin gawin? Sabi ng Roma 10:13, nasusulat, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Available lang kaligtasan, pero para lang sa mga marunong tumawag sa Panginoon. Ang problema po kasi natin, kung kanino tayo tumatawag. So hopefully, mauna muna ang Diyos sa ating tatawagan. Kasi ang Diyos po natin, one call away lang. Sabi nga niya, tumawag ka lang sa akin, one call away lang ako, ililigtas kita. Jesus to the rescue. Yan po ang sabi ng Roma 10:13. Roma 10:9, ito po ang sabi. Kung ipapahayag na yung bibig, so mayroon tayong part na si Jesus ay Panginoon, siya na ang boss mo ngayon. At buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun yung ating part. Willing ka bang magpasakop sa Diyos? O gusto mo ikaw ang boss ng sarili mo? Ang hirap po maging boss ng sarili kasi tayo po'y tao lang at marami sa ating ginagawa ay palpak. Sabi ito sa kanta, pasensya na, tao lang. Pasensya na, tao lang. So tao lang tayo. Huwag tayong maging boss. Magiging miserable ang ating buhay. So ito po ang sabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag, sabi doon, kung sinasabi natin tayo, verse 8 po muna, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Hindi mo na kailangan magbayad, papatawarin ka na at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So yan po ang ibinibigay ng Diyos. Pero meron po tayong part. Kailangan nating may gawin. Kailangan nating manalangin at merong aminin. Alam niyo po, sabi nga dito, kung sinasabi mo wala kang kasalanan, wala kang problema, dinadaya mo ang sarili mo. Ang pinakamahirap pong tulungan na tao, yung uri ng taong pinakamahirap tulungan, yung hindi humihingi ng tulong. Ano po? Ang pinakamahirap gamutin na tao, yung hindi inaamin na meron siyang sakit. Kaya nga po sa ospital, napapansin nyo, may admission muna bago operation. Ganoon din naman po sa atin. Kailangan mo nating i-admit, kailangan natin ng Panginoon para matulungan niya tayo. Kasi ang hirap pong tulungan ng isang taong hindi naman humihingi ng tulong. Mahirap gamutin ng isang taong ayaw amining meron siyang sakit. So kailangan nating aminin daw na Panginoon, may problema ako talaga at kailangan ko ng tulong mo. Siguro kung makikita mo lang ang Diyos, sasabi siya, salamat man. Inamin na. Salamat man, pwede ko nang tulungan. So, kailangan natin po, may part tayo. Libre ang kaligtasan, libre ang pagpapala ng Diyos, pero meron tayong part. At yun nga ay ang pagpapakumbaba, pag-amin na kailangan natin ng tulong.
Kasi ang hirap tulungan ng taong mayabang, hindi hinihingi ng tulong. So, yun yung presyong kailangan nating bayaran. Ano yun? Pagpapakumbaba. Kasi kaya sabi kanina, kung tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon, ibig sabihin hindi na po ikaw ang boss, siya na, at napakasarap po maging boss ang Panginoon. Ang laki-laki niya magpasahod. Yan po, pag boss mo ang Panginoon, siya bahala sa lahat sa iyong buhay. As long as you are willing to welcome or hayaan ng Diyos sa kanyang ginagawa. Kaya nga, Pahayag 3:20, ito pong sabi, tingnan mo. So, kung titingin ka lang daw po, kung pag tumingin ka, sabi ni Jesus, akin ka. So, tingin tayo sa Panginoon. Nakatayo at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, so kailangan mong buksan ng pinto at dinggin ang kanyang tinig. Para ngayon lang po, naririnig mo ng boses ng Panginoon kumakatok sa puso mo, kung papakinggan mo lang daw. At bubuksan ng pinto, saka lang siya papasok. At sasamahan kanyang kumain. Ibig sabihin, hindi ka na mag-iisa. So, ganyan po ang kailangan natin gawin. Kasabi ko kanina, wag na tayong pabebe. Wag na tayong choosy. Ang Panginoong Hesus na kumakatok. Bubuksan na lang natin. Ito po, warning lang po habang buhay ka pa, si Jesus ang kumakatok. Dito sa lupa, si Jesus ang kumakatok. Pagkatapos po ng buhay mo dito, pagpunta mo sa langit, ikaw naman ang kakatok. At kung hindi mo siya pinagbuksan dito sa lupa, ay huwag kang aasang pabubuksan ka doon. Kasi sinabi yan sa Matthew chapter 10 verse 32. Sabi ito po, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikaila ako, pagsarahan, sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. So, ibig pong sabihin ganun po. Ngayon, si Jesus ang kumakatok sa pintuan ng puso mo, dito sa lupa. Darating ang panahon, pag time's up ka na dito, pagpunta mo sa langit, ikaw naman ang kakatok. At kumusta kaya? Ano kaya ang mangyayari? So, meron tayong pagkakataon ngayon, diniliver pa mismo sa ng Panginoon sa pamamagitan ng radio station. Mapapanood pa sa FB Live para bigyan tayo ng pagkakataon. Buksan ang ating buhay, tumingin kay Jesus. Kumbaga, wag na tayong tumingin kung saan-saan. Kasi nga, ito, mayroon akong sinulat dito. Kaya hindi solve yung problema mo kasi kung saan-saan ka tumitingin. Yan. So, magsimula tayong mag-look up. Tumingala. Look up to God. Because every good gift come from above. Lahat daw ng magandang solusyon sa problema, magandang pagpapala, perfecto, pagpapala, blessing, ay nagmumula sa itaas. So let's look up to God. Ano po, huwag tayong tumingin sa ibaba, sa ating sarili, huwag maliitin ang sarili. Huwag tayong tumingin sa likod, pas-pas, yung nakaraan, patawarin dapat patawarin. Huwag tumingin sa sideways, ibig sabihin huwag magturo kung sino-sino. Hanggang tinuturo mo ang iba, kung sino nagkamali, siya may problema, ay hindi masasolusyon ng problema mo. Let's look up to God. Sapagkat ang buhay, ang kaligtasan ng pagpapala ay nasa Diyos. Makikita. Lahat daw ng kumilala sa Panginoon ay pagpapalain niya. Pero kailangan natin, meron tayong part. At yun nga po ay pagtawag sa Panginoon, pag-amin na kailangan natin ng tulong at dyan lang tayo kaya ng Diyos tulungan. Sana imagine ko nagpapasalamat na ang Diyos ngayon. Salamat man. Bibigyan ako ng chance ng mga anak kong tulungan sila. Kasi mahabang panahon, sinarhan natin ang Diyos sa pamagitan ng ating kayabangan at pride. Pero ngayon, hopefully, sa pagkatok po ng Diyos ni Jesus sa puso mo ngayon, pagbuksan mo na siya. Habang may oras pa. Kasi we don't know hindi natin alam kung ano mga pwede mangyari mamaya or bukas. So, wag na nating ipagpabukas pa ang pwede nating gawin ngayon. Kaya kung saan makaabot po itong tinig na ito, hopefully po, tumaasa ako at nananalangin. Mapakinggan mong boses ng Panginoon na nag-iimbita sa iyo. Gustong pumasok sa buhay mo, tulungan ka, ayusin yung dapat ayusin. Huwag kang maproblema kung may sakit ka, kung pili mo unworthy ka, madumi ka. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Sabi niya nga, pumunta ako sa lupa bilang doktor, hindi para sa mga walang sakit or sa mga magaling, kundi sa merong problema, sa merong sakit. At yan ang iniimbitahan ng Panginoon sa Mateo 11:28, lahat na nahihirapan, nabibigat ang lubha sa kanilang pasanin, lumapit sa akin, sabi ni Jesus, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So kung nahihirapan ka po, nabibigatan, you are qualified para lumapit sa Panginoon. Ang krus ay ang patunay na kayang-kaya ng Diyos hanguin ng isang tao sa pinakasadlak nitong kalagayan. Kaya sabi ko po, death is not the end. Bankruptcy, karumihan, kasalanan, that's not the end. Tama po, merong muling pagkabuhay. Pagkasira ng pamilya, that's not the end. Merong muling pagkabuhay. Dahil sa krus, nagkaroon ng muling pagkabuhay. Kaya kahit gaano kasama ang sitwasyon mo ngayon,
kayang-kaya ka ng Diyos bigyan ng muling pagkabuhay kung siya'y iyong pagbibigyan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa kasimplihan po ng iyong salita. Maraming salamat po dahil maraming bagay po sa aming buhay ang hindi namin kayang gawin na ikaw ang gumawa. Maraming salamat po dahil maraming bagay din po ang nangyaring maganda sa aming buhay na hindi kami nakapagpasalamat sa iyo pero ginawa mo pa rin sapagkat yan ang pag-ibig. Salamat po at hindi mo kami sinukuhaan. Ginagawa mo lahat ng paraan para abutin kami. Para abutin kami ng iyong salita. Yamang alam na alam mo na ang salita mo ang magbibigay sa amin ng buhay, ng pag-asa, ng kalinawan ng pag-iisip, ng katotohanan na siya nagpapalaya sa amin. Kaya sa oras pong ito, aking panalangin, Panginoon, ang kalayaang espiritual, ang kalayaan sa anuman pagkakautang sakit karamdaman. Pinapanalangin ko ngayon ang iyong habag at biyaya sa bawat isa sa amin na nakikinig at makikinig pa kung saan maaabot ng boses na ito, na mapakinggan ng iyong boses, Panginoon, from inside na ikay kumakatok. Kaya Lord, sa oras pong ito, kung meron man sa amin, Panginoon, hindi pa nagbubukas, panalangin ko na magbukas ang puso at tanggapin ka bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, salamat sa pagpapala mo. Salamat sa biyaya mo. Itinatas ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Sapagkat ikaw din po nagsabi, pag naitaas ang pangalan mo, Panginoong Hesus, walang ibang pangalan, ilalapit mo mga tao sa iyo. Kaya simula ngayon, pangalan mo lamang ang maitaas. Walang ibang Diyos na maitaas sa Naga, sa Camarines Sur, kundi ikaw lamang aming Panginoong Hesus para sa karangalan ng aming Diyos Ama. Salamat po sa kabutihan mo, sa pagkilos mo sa bawat lugar ng Naga at bawat lugar na naaabot ng tinig na ito. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa'yo, ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaang malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay pawiin na baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo,